Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Hindi madaling maging magulang lalo na kung nagkahiwalay na kayong mag-asawa. Hindi mo alam kung paano ninyo maitatawid ang responsibilidad sa inyong mga anak dahil hindi na kayo magkasama sa iisang bubong. Ikaw, kabarangay, bilang isang single parent, kaya mo bang kayaning mag-isa kahit na hindi mo na siya kasama? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Audrey, 35 years old. Nagkaroon ako ng partner for 15 years. Si Phil, kaedad ko lang din siya. Nabiyayaan kami ng isang anak mula noong nagkaroon kami ng anak ay naisip naming magpakasal na. Kaya lang, napansin namin papadudot na lagi kaming humahanap ng dahilan para huwag planuhin lagi ang kasal namin. Hindi namin alam kung ano ba ang problema kasi ang tagal na rin naman naming magkarelasyon. Kasal na lang talaga ang magbibigay ng formality sa lahat. Pero ang palaging pag-iwas namin sa pagpaplano sa kasal namin ay siyang magbubukas ng aming mga mata sa katotohanan. Isang araw, nag-usap kami biglaan. Ayaw na naming ituloy pa ang relasyon namin. Nag-agree kaming pareho na sapat na ang 15 years na relasyon namin. Walang samaan ng loob. Maginhawa naming tinanggap na hindi na namin pwedeng ipagpatuloy pa ang relasyon namin. Ang nagulat nga ay yung mga kamag-anak at kaibigan namin at nakita kasi nila na halos wala kaming pagtatalong dalawa. Almost perfect na nga raw ang relasyon namin. Walang gulo o kahit na anong issue. Hindi naman namin may paliwanag sa kanila ang nararamdaman lang namin na ayaw na namin sa isa't isa. Alam naming dedepensahan nila yon at sasabihin pwede pang maremedyohan. Pero kasi alam namin dalawa ni Phil na tapos na talaga ang lahat sa amin. At kailangan na lang naming maging magulang sa 6-month-old baby na si Luna. Sa kanya na namin ibubuhos lahat ng pagmamahal na meron kami sa puso namin. Kaya naman kahit mahirap na hiwalay na kami at hindi kami magkasama sa iisang bahay ni Phil, sinigurado naming maibibigay namin lahat ng needs ni Luna sa pamamagitan ng co-parenting, Papa Dudut. Kakayanin ba natin? Oo naman, tayo pa ba? Paano kung magaya tayo sa ibang magulang na hindi magkasundo sa pag-aasikaso sa anak? Hindi mangyayari sa atin yun. Magtiwala ka sa atin. Ngayon mo lang sinasabi yan kasi nagsisimula pa lang tayo. Hindi mo pa alam kung ano yung pagdadaanan natin. Pagdaanan lang natin kung ano man yung kailangan pagdaanan. Ang importante, lalaban tayo. Pasensya na, overthinker lang talaga ang ex mo. Sorry ka napunta ka sa magaling mga assure na ex. Natatawa lang ako. Grabing magbiro ang tadhana Bakit naman? Kasi ang tagal na nating magkarelasyon. 15 years yun. Tapos nakailang beses din tayo mag-try na magkaroon ng anak noon. Laging palyado. Tapos kung kailan naman tayo binigyan ng anak, saka naman tayo nagkahiwalay. May aaminin ako sa'yo. Ano yun? Ay, wag na pala. Ako naman pinag-overthink mo. Sorry na. Muntik ko nang ipalaglag si Baby Luna nung nalaman kong nakabuo na tayo. Ano? Kasi naman, pasira na yung relasyon natin noon. Ang gulo na. Kahit hindi natin aminin, ramdam ko nun yung distansya sa pagitan natin. Kaya parang ang hirap ng kalagayan ko. Nag-overthink ako. Ako rin may aaminin. Ano ba to? Para naman tayong nag-open forum.
Ang usapan lang naman dapat ngayon kung paano ang co-parenting natin. Mas maganda maging open na tayo sa nakaraan natin. Para alam na natin kung paano natin pakikisama ng isa't isa sa mga susunod na araw. Ano ba nga aminin mo? 1 buwan bago natin malaman na buntis ka, doon ko naramdaman na ayoko na sa relasyon natin. Bakit naman naisip mo pa rin na magpakasal tayo? Kasi magkakaanak na tayo nun. Yun naman ang dapat gawin sa sitwasyon natin noon, hindi ba? Pero ikaw naman tong panayang iwas sa usapang kasal after. Nahalata mo pala. Kaya ba ikaw na rin yung kusa nagsabi sa akin na huwag tayo magpakasal? Oo, kasi kilala na kita. 15 years ba naman tayo magkasama sa iisang bubong? Ayoko namang ipilit ang sarili ko kung hindi mo na ako gusto. Pero kung hindi mo naramdaman na umaayaw na ako, gusto mo pa rin bang makasal tayo? Bakit tumatawa ka lang dyan? Kasi naisip ko, wala na rin pala namang point na pag-usapan pa ang past. Baka kung ano pang masabi natin at magkasakitan pa tayo, di ba? Sabagay. Sige, wag na lang natin pag-usapan. Tapos na rin naman yun. Ang mahalaga, andito tayo para sa anak natin. Kaya mula ngayon hanggang sa mga susunod na araw, wala nang dapat pag-usapan kundi ang co-parenting sa anak natin, ha? Opo, boss. Masusunod yan. Ay, teka, maghahanda lang ako ng merienda natin. Baka abutin tayo hanggang mamaya sa pag-uusap para sa anak natin Mukhang magiging madugong usapan natin tungkol sa anak natin At least hindi madugong usapan sa past. Kung ang ibang babae ay mahilig ungkatin ang past, ako naman ay hindi. Ayoko na. Sa totoo lang ay ganon ako noon at gusto kong pag-usapan namin ni Phil lagi ang nakaraan. Ayoko may gusot pa kami sa past para naman maging smooth lang ang present namin. Pero nung mga oras na yon na pinag-usapan namin ang past ay bigla akong nakaramdam ng pagkailang. Hindi po ako komportable na ungkatin ang totoong nararamdaman namin noon bago kami magkahiwalay. Mabuti na lang at pumayag si Phil na itikom ang bibig para hindi na namin i-discuss ang naging feelings namin noon. Kaya naman ang mga oras na yon ay wala kaming ibang ginawa kundi ang ayusin ang co-parenting namin sa anak namin na si Luna. Naging maayos naman ang usapan. Naging civil kami sa isa't isa at feeling ko mas lumalim ang friendship namin. Ang anak naming si Luna syempre sa poder ko. Dadalaw si Phil 4 na beses sa isang linggo kapag hindi siya busy. Tuloy ang sustento niya sa aming mag-ina. Humingi lang ako ng sapat sa kanya dahil alam kong kailangan din niyang magbayad ng bills sa bagong titirhan niya. Pinaubaya na niya sa akin ang maliit na bahay na binili namin noong nagsasama pa lamang kami. Para na lang din sa anak naming si Luna. Napakabuti ni Phil habang tumatagal ang co-parenting namin ay nagugustuhan na namin yon. At naisip naming pareho na parang mas okay talaga na nagkahiwalay na lamang kami dahil mas naging patas kami sa usapan at mas panatag. Bukod pa roon ay gumanda ang relasyon namin bilang magkaibigan. Yun naman ang hindi namin pwedeng tanggalin sa aming dalawa. Ang maging magkaibigan. Pero kung tanggap na namin ang sitwasyon namin na ganon, meron pa rin mga tao na hindi pabor sa setup namin. Yon ay ang mga mahal namin sa buhay na gusto kaming magkabalikang dalawa, Papa Dudut. Sorry kung nalate ako ng dating Hindi ko inasahan na magdadagdag pa yung boss namin ng trabaho Okay lang yun. Sabi ko naman sa'yo okay lang kung hindi ka muna makadalaw ngayon Bawing-bawi ka naman ng mga nakaraan. Hindi pwede. Napag-usapan na natin to. Pagdalaw na nga lang ang gagawin ko, hindi ko pa magawa. Ayos nga lang. Baka naman maumay na ang anak mo sa'yo sa kakadalaw. Ayoko no. Mabuti ngayon pa lang mamemorize na yung mukha ko. Saka palagi ko namimiss ang anak natin. Kahit hindi ko schedule ng pagdalaw sa kanya, namimiss ko siya. Ganito pala feeling ng isang magulang, no? Ako nga rin
partida ha, magkasama na kami sa bahay buong araw. Pero kapag lalabas ako, pababantay ko kay mama si Luna. Naku, hindi ako mapakali. Gusto ko nang umuwi kagad para makasama ang anak natin. Ay, kamusta pala ang mama mo? Ang tagal ko nang hindi sila nakikita ng papa mo ha. Pakisabi, nabanggit ko sila sa'yo ha. Baka mamaya magtampo na sila sa akin. Ay nako, mas mabuting wag muna kita banggitin sa kanila. Oh, bakit naman? Eh kasi kukulitin lang nila ako. Kukulitin? Ano, makipagbalikan sa'yo. Ah, kuha ko na. Ganyan din si nanay at tatay sa akin. Bakit daw hindi na lang natin ayusin ang relasyon natin? At kapag sinabi nating maayos naman tayo sa isa't isa, mas lalo nila tayong ipupush na magkabalikan. Kasi nga okay naman daw tayo. Eh bakit hindi na lang daw tayo magsama ulit? Hindi naman daw pala tayo magkagalit tulad ng iba. Alam mo ba, rinding-rindi na ako sa kanila sa tuwing kinukumusta kanila ha. Lalo na si mama, lagi nagpaparinig na mahirap maging single mom. Na kesyo kailangan ko pa rin daw ng kasama dito sa bahay, sa pag-asikaso kay Luna, at kung ano-ano pa. Ang sabi naman ni tatay, maganda magsama pa rin tayo kasi raw kailangan ko raw bantayan kayo ni Luna bilang haligi ng tahanan. Ay, parehas din sa sinabi ni Papa sa akin. Nagkakampihan na silang lahat. Pati nga si na ate. Sinusulsulan pa si nanay at tatay na i-push na ayusin na tong relasyon natin. Sayang naman daw yung 15 years. Kawawa raw si Luna. Eh sabi ko, paano magiging kawawa? Eh busog nga siya sa pagmamahal at atensyon natin. Sinabi ko na rin yan. At saka sabi ko, kahit hindi naman tayo magkasama sa isang bahay, na ibibigay pa rin natin lahat ng kailangan ni Luna. Kaso, ayaw pa rin nilang magpatalo, no? Sasabihin nila na... Sasabihin nila na kesyo mas maganda pa rin kung magkasama ang dalawa. Ay nako, yan mismo ang linya ni na Mama. Paulit-ulit. Sabi ko nga, i-record na lang nila para hindi na sila mapagod kakapangaral. Sa susunod talaga, ako na magre-record ng mga advice nila para ipe-play ko na lang kapag naisip nila makialam ulit. Order tayo ng recorder online. Sana matanggap na nila yung bagong setup natin, no? Oo nga eh. Tayo nakamove on na, sila ayaw pa rin talaga. Hindi ko rin naman sila kasi masisisi. Nasanay sila na magkasama tayo, tsaka walang broken family sa angkan namin eh. Ako lang yata ang nagpasimula. Hindi naman tayo broken family ah. Walang broken sa sitwasyon natin. Kasi maayos naman tayo at tulad ng lagi ko sinasabi, na ibibigay naman natin lahat ng kailangan ni Luna. Sana yun ang maisip nila. Hindi naman kasi sila nakikinig sa paliwanag natin eh. Puro na lang yung iniisip nila ang gusto nilang maintindihan natin. Kaya mo sa susunod na gaganyan sila sa akin, lalaban na talaga ako. Siguro kailangan ko na rin maging matapang sa paghindi sa kanila. Para hindi na sila umulit na mamilit. Sasabihin ko sa kanila ng paulit-ulit na hindi na kita mahal. Ako rin! Papadudot nagsinungaling ako kay Phil. Mahal ko pa rin siya. Walang nagbago. Andun pa rin ang feelings ko para sa kanya, kaya lang syempre ay hindi ko naman yon pwedeng aminin. Ayaw ko namang magbukhang kawawa dahil obviously ay hindi na niya ako mahal. Paulit-ulit na lang niyang sinasabi sa akin yon. Alam kong hindi naman niya intensyon na saktan ako sa mga salitang yon. Dahil akala niya ay hindi ko na rin siya mahal, pero ang sakit pa rin pala kapag narinig ko yon sa kanya. Nagagawa ko na lang na magpanggap, papadudot, para naman i-save ang pride ko. Pero habang tumatagal, ang hirap na ring itago. Pero wala akong ibang choice kundi ang ipakita sa kanya na parehas lamang kami ng nararamdaman para sa isa't isa. Baka kasi kapag nalaman niyang may feelings pa rin ako sa kanya, mailang na siya sa akin. Baka hindi na mag-work out ang co-parenting namin. Siyempre ayokong mangyari yon. Damay kasi ang anak naming si Luna pag ganoon ang nangyari. Bilang isang ina ay wala akong ibang dapat na i-prioritize kundi ang kapakanan ng anak ko. Kahit sabihin pang binaon ko na ang sarili kong nararamdaman. Nanay na ako, una na palagi sa listahan ang anak ko. Kahit masakit, alam kong masasanay din ako. Siguro nga papadudot ay kailangan ko lang ng oras para maka-move on.
para kay Phil. Pero paano nga ba ako mag-move on mga kapuso? Sa kanya, palagi ko siyang nakikita. Minsan gusto ko nang bawasan ang oras ng pagdalaw niya, Papa Dudut. Pero ang ending, ako itong palaging nahihirapan dahil hindi naman nababawasan ang feelings ko para sa kanya. Minsan nga mas nadadagdagan pa kasi naman mas nakikita ko kung gaano siya kabuting ama para sa aming anak, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa pagpapatuloy ng co-parenting namin ni Phil ay naging smooth naman ang lahat. Kung meron mang gusot ay mabilis lang na naaayos. Mas naging mabait din siya sa akin lahat ng i-request ko. Kahit pang personal ko ay ibinibigay niya. Ginagawa niya lagi ng paraan kahit na mahirap. Kaya naman parang nahirapan ako na makamove on sa kanya. Gustuhin ko mang pigilan siya sa mga efforts niya pero nananabik ako sa tuwing pinapakitaan niya ako ng maganda. Kaya naman hinayaan ko na lamang siya at iniisip ko na lamang nalilipas din ang nararamdaman ko. Masyado pa namang maaga para magmadali na mawala na lahat ng feelings ko sa kanya. 15 years kaming nagsama, hindi ba? Maintindihan naman ninyo kung hindi ko pa siya kayang bitawan. Saka ang importante ay hindi naman ako gumagawa ng dahilan para makipagbalikan sa kanya, Papa Dudut. Tinanggap ko na. Kahit mahirap, kahit may feelings pa ako sa kanya, na hindi na kami pwede sa isa't isa. Kahit sabihin pang minsan ay pinapangarap kong hanggang pagtanda ay magkasama kaming dalawa. Pero ganon siguro talaga no? May mga taong hanggang pangarap lang. Walang katuparan. At dapat maging ayos lang tayo doon. Siguro hintayin ko na lang ang tamang tao para sa akin. Pero bakit kaya ganon sa tuwing ipinagdarasal ko na makilala na ang tamang tao para sa akin ay biglang lumalabas ang mukha ni Phil sa isipan ko. Talagang siya pa rin pero ako mukhang nakalimutan na niya ng tuluyan. Napatunayan ko yon nang minsang dumalaw siya sa bahay at ibinalita sa akin ang bagong kaganapan sa buhay niya. Oh, bakit ngayon ka lang? Pasensya na. Pasok ka na. Pasensya ka na talaga. Kanina ka pa humihingi ng pasensya. Hindi naman ako galit. Nakakahiya Kasi first time ko malate ng 2 oras. Tulog na ba si Baby Luna? Oh, pero pagising na rin yun sigurado kaya sakto lang din ang dating mo. Kumain ka na ba? Nagprito ako ng ham at itlog. Baka gusto mong sabayan ako kumain. Kumain na kami kanina Kami? Oy, kami nung... Hindi ko alam kung dapat ko bang sabihin sa'yo. Nakakahiya. Sabihin mo na. Ngayon ka pa naman nahiya. Ano ka ba? Nakipag-date ako kanina. Uy, ayos yan Ayos lang ba talaga sa'yo? Oo naman, ano ka ba? Bakit naman hindi magiging okay yun? Siyempre, ex kita Baka hindi ka komportable na nakikipag-date ako sa iba. Kaya nga ex mo na ako, di ba? Wala na akong karapatang pakialaman ka kung makikipag-date ka na sa iba. So, kumusta naman na naging date nyo? Anong pangalan niya? Faith ang pangalan niya. Mas matanda tayo sa kanya ng 5 taon. Okay ang date namin. Ang dami namin pagkakaparehas. Kalog kasama, nakakatuwa. Mabuti naman at nakahanap ka ng makakasundo mo. Biglaan nga to. Wala naman akong balak sana makipag-date pa Gusto ko mag-focus muna kay Luna kaya lang dumating na Ganun daw talaga kapag hindi mo hinahanap tsaka dumadating. Bale, nakilala ko siya sa grocery store. Naalala mo last month? Nung inutusan mo akong bumili ng diapers ni Luna? Nagpabili ka nga rin sa akin ng napkin mo. Oh, tingnan mo nga naman. Ako pa yata ang naging tulay para magkakilala kayo. Ang galing, di ba? Woo! Oo nga nakakatuwa. Nasaktuhan niya ako na hirap hanapin kung anong napkin ang kailangan mo. Pinaliwanag niya sa akin kung bakit may wings yung napkin. Saka siya rin mismo nagturo ng magandang feminine wash para sa'yo.
Kaya next week na mag-grocery ako, isasabay ko na yun para mabili ko yung sa'yo. Salamat ka mo kay Faith dahil bigla ako nagkaroon ng regalong feminine wash galing sa'yo. Nakakatuwa siya. Simple mga bagay lang din ang nagpapasaya sa kanya. Parang ikaw. Parang ako? Oo. Medyo naalala nga kita nung kasama ko siya. Halos parehas kayo ng ugali. Siguro talagang mga katulad mo ang trip ko sa babae. Pero Phil, Ano yun? wag mo na ako masyado ibida kay Faith sa next na date ninyo. Para naman hindi siya mailang. Ayaw naming mga babae ng ganun, no? Feeling namin na ikukumpara kami sa mga ex. Feeling namin, hirap pa rin kayo makamove on sa mga ex nyo kapag ganun. Sus, hindi niya na kailangan mag-worry, no? Kasi ako, nakamove on na ako sa'yo. 100% pa nga. Wow, maganda yan ha. Fully healed ka na sa akin. Matagal na. Kaya nga, lakas lang din ang loob ko na magkagusto kay Faith. Kasi kampante na ako na wala nang atrasan ng paliligaw ko sa kanya. Gusto ko na talaga siya eh. Gustong gusto. Para akong tinusok ng ilang daang pirasong karayom sa sinabi ni Phil, Papa Dudut. Bakit naman kailangang ganon pa ang sabihin niya? Nasaktan ako roon ha? Hindi ko lang pinahalata kasi pinagtakpan ako ng pride ko. Nakangiti ako sa buong pag-uusap namin kahit ngalay na ako noon. Wala akong pakialam kasi naman ay kailangan kong magpanggap na masaya ako para sa kanya. Kahit sa totoo lang ay para na akong inaapakan ng ilang daang libong elepante. Ang OA ng pagkakadescribe ko, hindi ba? Pero ganon kasakit marinig na yung taong mahal mo ay iba na pala ang gusto. Lalo na noong sinabi ni Phil na 100% na siyang nakamove on sa akin. Grabe yon. Halos ilang araw ding umikot-ikot sa utak ko ang mga salita niyang yon. Gustuhin ko mang mag-change topic ng mga oras na yon, pero hindi ko magawa. Paano ba naman kasi ay laging naililiko ni Phil ang usapan at papunta kay Faith yon? Kasalanan ko rin naman eh. Sinabi ko kay Phil na okay lang na magkwento siya sa akin tungkol kay Faith at sa ligawan nilang dalawa. Hindi ko naman kasi inakala na magiging ganon ka-insensitive si Phil para bulgaran pa niyang sabihin sa akin lahat ng detalye sa date nila ni Faith. Nakakabwisit at nakakaselos pakinggan kung paano niya ibida kung gaano kaganda at kabait si Faith. Nakaramdam ako ng insecurity pero syempre hindi ko naman pwedeng ipakita yon sa kanya. At ang masakit pa, sa pagdaan pa ng mga araw ay nabawasan ang pagdalaw ni Phil sa amin ni Luna. At kapag dadalaw naman siya, paniguradong may bago na naman siyang kwento sa mga date nila ni Faith. Nakakarindi na. Pero kailangan kong panindigan ang sinabi kong masaya ako para sa bagong love life niya. Kahit na halos maiyak na ako sa selos dahil sa mga sweet na kwento niya tungkol kay Faith, Papa Dudut. Ikaw, Phil ha? Bakit? Tanggalin mo nga yung ngiti sa labi mo. Nakita mo na nga seryoso at galit ako eh. Sorry na. Ang happy ko lang kasi ngayon. Unang mansa rin namin bukas ni Faith. At alam mo ba, marami na akong plano para bukas. O teka, di ba sasamahan mo ako para sa check-up ni Baby Luna bukas? Ha? Bukas na ba yun? Wala, sorry. Nakalimutan ko. Kaya ako nagtatampo sa'yo eh. Nakakalimutan mo ng schedule mo kay Baby Luna. Madalas ka pang late pag pumupunta dito. Tapos nababawasan na rin yung araw ng pagdalaw mo. Pagpasensya mo na ako, Audrey. Ngayon lang ulit ako naging masaya eh. Ngayon lang naman to. Nagsisimula pa lang naman kami ni Faith. Alam mo naman siguro yung ganitong feeling, hindi ba? Anong ganyang feeling? Yun yung mga unang araw, linggo at buwan nyo bilang magkarelasyon. Di ba puro kilig lang? Yung tipong ayaw nyo mawalay sa isa't isa. Ganun kasi ang nararamdaman ko ngayon kay Faith eh. Alam ko, nababadoyan ka na pero totoo kasi. Wala akong pakialam kung kiligin ka o para ka nakalutang sa ere dyan sa relasyon nyo ni Faith. Ang sa akin lang, sana sumunod ka naman sa schedule na napag-usapan natin para kay Luna. Ngayon lang ako papalya para sa schedule kay Luna. Pagbigyan nyo na sana ako ha. Hindi ko kasi alam na may schedule talaga. O baka nakalimutan ko lang din. Masyado kasi ako nag-e-enjoy magplano ng first monthsary date namin ni Faith.
Unawain mo naman ako, please. Ay nako, Please, Audrey. Please. babawi ka sa susunod ha. Oo naman. Bawat kasalanan at pagkukulang ko sa inyo ni Luna, doble ang ibabalik kong bawi. Promise yun. Oo na, ang hirap mo palang ma-in love. Masyado kang OA. Uy, huwag ka nga. Ganito ka rin naman noon ah. Kailan naman? Nung tayo. Nung tayo. Hindi mo na ba talaga maalala yung unang buwan ng relasyon natin? Kahit yung pakiramdaman lang? Medyo. Naiintriga ako ah. Ano yung naalala mo sa atin? Kung paano ka umeffort sa first monthsary natin? Sige nga. Anong ginawa ko sa first monthsary natin ha? Nag-camp tayo sa Rizal. Tapos hinanda mo lahat ng paborito kong pagkain. Diregaluhan mo rin ako ng mga pangarap kong bilhin na libro. Alam mo hindi ko afford no ng mga librong yun pero pinag-ipunan mo para mabigay lang sa akin. Kala ko nakalimutan mo na eh. Eh paano ko ba makakalimutan yun? Ikaw tong unang lalaki na nagtrato sa akin ng tama. Pinakita mo na pwede pala akong itrato parang prinsesa. Prinsesa ka naman talaga noon. Noon lang? Kasi reyna ka na ngayon. Ikaw ang nanay ng anak ko eh. Yan! Yang ganyang banat mo ako nakuha nun eh. Hari ka ng pangbobola. Ang dali ko tuloy na bilog. Hindi kita binola noon. Lahat ng sinabi ko sa'yo, totoo. Lahat yun galing dito sa puso ko ha. Nung sinabi mo na gusto mo yung sungki-sungki kong ngipin, totoo ba yun? O plastic ka lang? Totoo yun ha. Sa mga hapon, cute ang ganyang ngipin. Tsaka bumagay sa dimples mo. Nung sinabi mong cute ang mataba kong pisngi, totoo ba yun? Yan nga ang favorite ko rin sa'yo. Kasi mukha kang malambot na marshmallow lalo kapag nakangiti. Sabayan pa lang sungki mong ngipin. Bata mong tignan. Mukha kang Gen Z. Eh yung sinabi mo nung ano… Audrey, wait lang ha. Emergency. Nagpapasundo si Faith. Okay lang bang umalis na muna ako ngayon? Babawi na lang ako sa susunod. Ilista mo na lang to ha. Sorry ha. Aalis na muna ako. Oh, sige. Lilista ko to ha. Utang mo sa amin to ni Baby Luna. Opo, babawi ako. Bye! Bye! Hindi ko na napigilang umiyak noon pagkalabas ni Phil ng pintuan. Hindi ko na kinaya papadudot ang sakit. Ang sakit palang pag-usapan yung masasayang moments ninyong dalawa. Pero alam mong hanggang doon na lamang yon at hindi na madudugtungan pa. Ang lungkot na maalala yung masasayang alaala ninyong dalawa at ang weird, hindi ba? Dapat kapag masaya, ang alaala ay masaya rin ang pakiramdam mo, hindi ba? Pero bakit kabaligtaran noon ang nararamdaman ko? Halos 1 oras akong walang tigil sa pag-iyak. Kung hindi ko lang nararamdaman na nagising na pala si Baby Luna ay hindi pa sana ako titigil sa kakaatungan. Sinikap kong ituon ang atensyon ko sa pag-aalaga kay Luna. Pero lumipad ang isipan ko papunta sa nakaraan namin ng tatay niya. Lalo na noong mga unang buwan ng relasyon namin. Totoong masaya ang mga unang buwan ng relasyon ninyo. Para lang kayong nakalutang sa ere. Lahat maganda. Lahat masaya. Lahat nakakakilig. Mapapangiti ako saglit kapag inaalala ko yun. Pero agad na sisilay ang lungkot dahil bigla akong babalik sa realidad kung saan ay hindi na kami magkasama ni Phil. Hindi na namin pwedeng madugtungan ang masayang nakaraan. Dahil si Phil, bumuo na ng masasayang memories kasama si Faith. Ang babaeng pinalit niya sa akin. Ang babaeng bagong nagpapasaya sa kanya. Nagpapakilig. Nagmamahal. Ano bang laban ko sa kanya? Ako ang nasa nakaraan ni Phil. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Araw-araw ay para akong dinudurog sa tuwing nagkakaroon ako ng update kina Phil at Faith. Isang parusa na makita sila noon sa Facebook na sobrang sweet. Dati naman kasi ako yung kasama niya sa mga post niya. Pero noong naging sila ni Faith ay nawala na ako bigla sa eksena. Dinilit na rin ni Phil ang mga pictures namin. Actually, ako ang nagsuggest para hindi magselos si Faith. Pero noong time na sinuggest ko yon ay nagsiselos lang kasi ako. Nadala ko ng emosyon ko. Ayokong i-delete niya ang pictures namin, gusto ko lang namang
Tanggihan niya ako para ma-feel ko na may halaga ako sa kanya. Pero ang bilis niyang sumunod. Nag-agree siya na baka magselo si Faith kapag nakita niya ang lumang mga pictures namin. Samantala si Baby Luna na lang ang natira sa Facebook ni Phil. Nakakainis. Pero kasalanan ko naman dahil ako pa ang nagsabi at nagpresenta na burahin niya ang mga pictures ko. Ang hirap naman talagang maging babae. Sino bang makakaunawa ng sitwasyon at hormones namin? Sa pagdaan ng mga araw ay pinapagalitan ko na ang sarili ko kung bakit hirap pa rin akong makalimot kay Phil. Ayos na nga rin sa akin kung 2 o 1 beses na lamang siya sa isang linggo kung dumalaw. Paano ba naman kasi naiisip ko lamang na makakatulong sa paglimot ko sa kanya kung bibihira ko siyang makikita. Kaya kapag nagpapaalam si Phil sa akin na hindi muna makakadalaw ay oo agad ang sagot ko sa kanya. Pero sa deep inside, nami-miss ko siya papadudot. At dahil doon ay mas lalo akong nagkikrave para sa kanya. Mas lalo akong nahihirapang makamove on sa kanya papadudot. Audrey, sa tingin mo nakalimutan na ako ni Baby Luna? Ha? Ano ba namang tanong yan? Kasi bihira na ako magpakita eh. At sino namang may kasalanan nun? Sorry na, nahihiya na rin ako eh. Ayos lang yun. Iintindihin ka na lang namin dahil in love ka. Ikaw ba? Anong ako? Kailan ka may in love? Oy, hindi porket in love ka ngayon dapat ako rin. Gusto lang naman kita makita masaya. Masaya naman ako Masaya-saya ko nga Ewan ko lang kung papayag ka pero nire-reto sana ako sa'yo. Pinsan ni Faith, naghahanap ng girlfriend. Naisip ka agad kita. Baboy nito! Ha? Nag-iisip ka ba? Irereto mo ako sa kamag-anak ng girlfriend mo? Ex mo ko, Phil, ano ka ba? Baka lang nakakalimutan mo ha? Hindi ako tropa mo na pwedeng ireto lang sa kamag-anak ng girlfriend mo, no? Sorry pero nakita ko naman kasi na matino yung pinsan ni Faith. Jake nga pala pangalan niya. May negosyo saka… Ganyan ka na ba ka-insensitive ngayon? Pakinggan mo muna kasi ako. Maayos si Jake. Tapos… Ako ang pakinggan mo kasi ilang buwan na ako nagtitimpi sa pagiging manhid mo. Anong ibig mo sabihin? Yan, tingnan mo na. Wala kang ideya kung bakit ako sumasabog ng ganito sa'yo ngayon? Ganyan ka kamanhid. Diretsahin mo kasi ako para maintindihan ko. Ang bastos mo para ireto ako sa iba. Gusto lang naman kita maging masaya. Hindi ako masaya, Phil. Peke lahat ng sinasabi ko sa'yo. Ni minsan hindi ako naging masaya na may bago ka ng karelasyon. Hindi ako natutuwa at mas lalong hindi ako kinikilig sa tuwing nagkukwento ka sa akin tungkol sa mga date niyo ni Faith. Ha? Akala ko ba? Akala ko rin Akala ko kaya ko maging masaya para sa'yo. Gusto ko naman talaga Kasi naniniwala ako na kapag masaya ang tatay ng anak ko, aapaw yun at maaambunan mo si Luna. Oo, at nagagawa mo yun sa anak natin. Pero hindi naman ako maambunan kahit konting saya. Phil, masakit pa rin. Pinaplastic ko na ang sarili ko. Ilang buwan na. Ayoko na ng ganito. Mahal mo pa rin ba ako, Audrey? Hindi ko alam. Oo, siguro. Baka. Gusto ko ng klarong sagot. At kung klarong oo, anong gagawin mo? Ititigil ko na ang relasyon namin ni Faith. Gagawin mo yon para sa akin? Oo! Kasi kayo naman ni Luna ang priority ko. At nag-promise ako na kapag hindi ka pa okay na magkaroon ako ng bago, hindi ko gagawin. Gusto ko maging masaya ang nanay ng anak ko. Kasi kapag masaya ka, aapaw yun sa anak nating si Luna, hindi ba? Yan! Yan ang dahilan kung bakit gusto kitang hayaang maging masaya kay Faith kahit ang sakit. Kasi ang bait mo Ginagawa mo ang lahat para iparamdam sa amin ni Luna na kami pa rin ang una para sa'yo. Kayo naman talaga palagi ang una Pero minsan nararamdaman ko na hindi na ako kasali sa inuuna mo. Sorry kung naiparamdam ko yun sa'yo nitong mga nakaraan. Babawi ako. Makikipag-cool off muna ako kay Faith para maayos natin ang sitwasyon natin. Hindi mo kailangan gawin yon. Gagawin ko yun. Ayoko makitang malungkot at nasasaktan ka dahil sa akin. Pinangako ko sa sarili ko na kahit natapos na tayo, hindi ko hahayaan na maramdaman mo na nag-iisa at nalulungkot ka sa sitwasyon mo.
Papadudot naiyak ako sa sinabi ni Phil. Naramdaman ko ang sincerity sa mga sinabi niya. Kilala ko siya, 15 years kaming nagsama. Niyakap ko siya at nagpasalamat. Doon ay biglang gumaan ang pakiramdam ko. Yun lang naman pala ang kailangan ko, assurance. Assurance na kahit meron na siyang bago hindi pa rin niya kami pababayaan ni Luna. Kaya naman doon lumuwag ang pakiramdam ko at nasabi ko na sa kanya na ituloy na ang relasyon niya with Faith. Walang halong kaplastikan yon. Gusto kong maging masaya siya kahit na walang ibang rason o kadahilanan. Alanganin pa rin si Phil noong una pero hinawakan ko ang kamay niya at sinabing magiging okay din ako balang araw. At para mapatunayan yon sa kanya ay kinuha ko ang number ng pinsan ni Faith na si Jake para pagbigyan sa date. Binigay naman ni Phil at sinabing okay lang din kung magbago ang isip ko sa pakikipag-date. Pero sinabi ko sa kanya na kailangan ko na rin i-explore ang ibang mga options. Gusto ko na rin na mapagaan ang sarili ko at makilala rin ang iba. Sincero naman at totoo ako noong binitawan ko ang mga salitang yon. And after a week ay nag-date kami ng pinsan ni Faith na si Jake. Totoong maayos naman siya. Walang halong kayabangan at very gentleman pa. Kalug din at parehas kami ng humor. Umabot nga ng halos buong araw ang date namin. Si Phil muna ang nag-alaga kay Luna para makapag-date ako with Jake. Gabi na noong nakauwi ako at naabutan ko si Phil sa sala at nanonood ng TV. Naupo ako sa tabi niya at ready na siyang makinig noon sa nangyari sa date namin ni Jake. Napansin ko sa kanya kung gaano kasaya at ka-excited ang itsura niya habang nakatingin sa akin para sa updates ko. Nang mga oras na yon, papadudot. So ano, kamusta? Ayos pala si Jake, no? Hindi mayabang, gentleman, funny. Sabi ko naman sa'yo hindi naman katareratuhan ng basta-basta lang, no? Gusto ko yung maaalagaan ka na talaga. Ayoko magpaalaga sa kanya Anong ibig mo sabihin? Walang next date para sa amin. Ha? Akala ko ba ayos si Jake para sa'yo? Ano ba talaga? Ang gulo niyo talaga mga babae, no? Ayos naman talaga siya. Pero hindi ko maramdaman yung gusto kong maramdaman Walang spark. Ginudge mo naman kasi kaagad. Baka kailangan na second date. Baka doon naman magkaroon ng spark. Doon ka na makukuryente. Ay nako, kilala ko ang sarili ko. Kapag una pa lang walang spark, wala na talaga. Ekis. Nakaramdam ka ba ng spark sa akin nung una pa lang? Tatagal ba tayo ng 15 years kung wala? Ay, sorry. Bakit ka naman nagsusorry? Kasi napundi ko yata yung spark sa puso mo. Ang corny mo ha. Hindi mo kasalanan kung hindi ko pa na-feel yung spark kay Jake. Baka sa next na ida-date ko, hindi ko alam. Ayokong pilitin. Basta mararamdaman ko yon. Ayoko magmadali. Sigurado ka bang okay ka lang? Ayan ka na naman Nag-worry ka na naman sa akin. Hindi na nakakatuwa yan ha. Feeling ko tuloy kawawa ako. Hindi ka naman nagmukhang kawawa sa akin, no? Gusto ko lang din talagang makitang happy ka na. Kasi ako happy na ako At happy din ako for you. Yung happiness ko, darating din yun. Huwag dapat pilitin. Ikaw nga, biglang dumating si Faith sa buhay mo nang hindi inaasahan, di ba? Ganon din sa akin, sigurado yun. Sana dumating na kagad yung para sa'yo. Dumating na si Baby Luna sa akin, siya yung para sa akin. Alam mo naman ang ibig ko sabihin. Oo nga, alam ko na yan. Pero habang wala pa, si Baby Luna muna ang para sa akin. Sa kanya ko palang ulit naramdaman yung spark Hayaan mo, kapag may dumating, sasabihin ko kagad sa'yo. Abang lang tayo ng spark, baka maramdaman ko rin sa grocery store. Audrey. O ano na naman? Sana, alam mo na minahal talaga kita. Sobra. Ano na naman kadramahan yan? Gusto ko lang ipaalala sa'yo. Nakaramdam din ako ng spark sa'yo. Alam ko naman yun. O siya, sige na, umuwi ka na para makapagpahinga ka na rin. Alam ko, pinagod ka ni Baby Luna.
Tsaka kailangan ko na rin maglinis dito. Ayoko ng storbo. Okay. Kung may kailangan ka, i-message mo lang ako ha. Magre-reply ka agad ako. Sige, ingat ka ha. Okay? Audrey, Bakit? Ano yun? sorry talaga kung hindi tayo umubra ha. Okay lang yun. Ano ka ba? Hindi man tayo magkatuluyan sa buhay na to. Baka sa susunod na buhay, pwede na. Eh di, see you na lang sa next life. See you. Baka nga sa susunod na buhay ay doon na kami payagan na magkatuluyan. Baka may kailangan lang kaming matutunan ngayon sa isa't isa sa buhay na ito. Kaya kami pinagtagpo pero hindi pinunta sa dulo. Masakit mang isipin pero kailangang tanggapin, Papa Dudut. Dahil sa sinabi ni Phil na yon ay na-realize ko na pwede pa rin pala kami. Pero baka sa susunod na buhay na namin yon. Siguro sa next life namin, hindi na komplikado. Kasama pa rin namin si Baby Luna hanggang pagtanda, kaming dalawa ang magkasama. Baka nga sa next life ay meron pa kaming ibang mga anak. Mga anak na siyang magpapatibay ng relasyon naming dalawa. Ang sarap lang isipin na ganon nga ang pwede kong abangan kung totoo ang reincarnation. Sana sa susunod na buhay, pagbigyan na kami ni Lord. Kahit na isang buhay lang ay maitama namin ang lahat ng pagkukulang at mali namin sa buhay na ito. Kahit na isang buhay lang. Pero sa ngayon ay kailangan kong harapin ang lahat ng ito sa buhay ko ngayon. Ito kasi ang realidad. Hiwalay kami ni Phil at ang nag-uugnay lang sa amin ay si Luna. At sa usapan namin co-parenting sa kanya. Sa buhay na ito ay kailangan lang siguro naming tanggapin na ito ang role namin sa mundo. Maayos naman kami, kahit masakit, siguro balang araw ay mawawala rin yung lungkot na nafe-feel ko. Kasi siguro balang araw ay makikilala ko ang tamang tao para sa akin sa lifetime na ito. Hindi ko pa man siya nakikilala pero ramdam ko na kaagad na magiging masaya ako para sa kanya. At magagawa ko nang makalimutan lahat ng gabi na umiiyak ako dahil sa hiwalayan namin ni Phil. Balang araw, darating din siya. Darating kapag hindi na kailangang hanapin. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking liham. Sana ay nakakuha kayo ng inspirasyon at ng lakas para ipagpatuloy pa ang buhay. Kahit minsang nasaktan ang mga puso ninyo sa pagkakawalay sa taong inaakala ninyong makakasama ninyo hanggang sa dulo. Masakit man, pero kailangang tanggapin. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Audrey. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan.